May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahan. Okay, hello po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa talakayan ng Tora at Tipan. Ngayon po, samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aklat ng ikalawang Samuel. Okay, kapatid, tuloy Okay na po. natin. Kabanata 6. Ang kaban ng tipan ay dinala patungong Jerusalem. Tinipon ni Haring David ang lahat ng malalakas at matitipunong kabataang lalaki ng Israel, 30,000 ang kabuuan. Sila ay nagpunta sa Baala, sa Judea, upang kunin ang kaban ng tipan ni Yahweh, na siyang pinupwestuhan ng pangalan ni Yahweh sa takip ng kaban sa pagitan ng dalawang kirubin. Ipinatong nila ang kaban ni Yahweh sa isang bagong kariton. Ngunit hindi nila ito pinanatiling maayos at ligtas bago ilipat mula sa burol kung saan naroon ang bahay ni Abinadab. Sina Uza at Ahiyo na mga anak ni Abinadab ang umaakay sa bagong kariton na may dala ng kaban ng tipan. Sa halip na ang mga Levita na itinalaga ni Yahweh na magdala ng kaban ng may lubos na pag-iingat. Si Haring David at ang lahat ng Israelita ay nagsasaya ng buong sigla sa harap ni Yahweh, habang tumutugtog ng mga kastanyetas, alpa, lira, pandereta, sistrum at mga pompyang. Nang dumating sila sa giikan ni Nakon, natapilok ang mga baka at muntik nang mahulog ang kaban mula sa kariton. Kaya inuunat ni Uza ang kanyang kamay at hinawakan ang kaban upang hindi ito bumagsak. Nagalit si Yahweh na alahayam at tinamaan si Uza. Namatay siya roon sa tabi ng kaban ng tipan. Nagdamdam si David sapagkat hindi ang mga saserdote ang nagdala ng kaban ng tipan. Kaya nagalit si Yahweh. Ang lugar na iyon kung saan namatay si Uza ay tinawag na Perez Uza at nanatili ang pangalang iyon hanggang sa araw ng pagsulat nito. Nang araw na iyon, natakot si David sa kaban ng tipan ni Yahweh at nasabi niya sa kanyang sarili, "Paano darating sa akin ang kaban ni Yahweh?" Dahil sa takot, hindi niya pinayagan na dalhin ang kaban ng tipan sa kanyang tahanan. Sa halip, dinala ito sa bahay ni Obed-Edom, isang Levita na Getite, at inilagay sa kanyang pag-iingat. Nanatili ang kaban ni Yahweh sa bahay ni Obed-Edom na Getite sa loob ng 3 buwan at pinagpala ng alahayang si Obed-Edom at ang buong sambahayan niya. Nang mabalitaan ni Haring David na pinagpala ng alahayam ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng kanya
Dahil sa kaba ng alahayam, nagputos si Haring David na dalhin ang kaba ni Yahawa patungo sa lungsod ni David na may kasayahan. Sa pagkakataong ito, naghandog si Haring David ng isang toro at pinatabang baka sa harap ng kaba ni Yahawa sa tuwing binubuhat ito ng mga Levitang saserdote. At ang kaba ng tipan ni Yahawa ay ipinagparada na may dakilang kasayahan at tugtugan ng mga shofar. Si Haring David ay nakasuot ng isang ephod at balabad na yari sa pinong lino gaya ng mga saserdote. Siya ay sumasayaw sa harap ni Yahawa ng buong sigla, kasama ang mga Israelita. Nang papasok na ang kaba ni Yahawa sa lungsod ni David, si Mikal na anak ni Saul ay nakasilip mula sa bintana. Nang makita niya si Haring David na tumatalon at sumasayaw para kay Yahawa, hinamak niya ito sa kanyang puso. Dinala nila ang kaban at inilagay sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos nito, naghandog muli si Haring David ng mga handog na susunugin at mga handog pagsasaluhan kay Yahawa. Paglilinaw, pansinin na ang hari ay makapag-aalay ng mga handog na susunugin at mga handog pagsasaluhan. Pagkatapos ng paghahandog ng mga handog na susunugin, at matapos kumain ng mga handog pagsasaluhan ang mga Israelita, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahawa na alahayam. Pagkatapos ay binigyan niya ang bawat puno ng sambahayan ng isang tinapay at isang cake ng mga datiles. Umuwi ang mga Israelita na may galak sa kanilang mga puso. Nang umuwi si David upang basbasan ang kanyang sariling sambahayan, sinalubong siya ni Mikal, anak ni Saul, at sinabi, "Ano ba ang ginawa ng hari ng mga Israelita ngayon? Sumayaw ka sa harap ng mga babaeng alipin na parang isang karaniwang lalaki." Ngunit sinabi ni David kay Mikal, "Para kay Yahawa iyon, na pumili sa akin bilang hari sa halip na ang iyong ama at ang sino man mula sa kanyang sambahayan. Sumayaw ako para kay Yahawa, hindi para sa iba. Maging mas hamak pa ako sa aking sariling paningin at mapapahiyaman ako, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon na binanggit mo, ako ay pararangalan." At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Paglilinaw, ang maling akala na si David ay kalahating hubad habang ipinaparada ang kaban ayon sa mga Kristiyanong Biblia ay isang pagtatangkang bawasan ang halaga ng tipan. Hindi totoo na nagparada si Haring David ng kalahating hubad, sapagkat ang gayong asal ay lubhang walang paggalang kay Yahawa, ang may akda ng tipan. Ang katotohanan, si Haring David ay nakasuot ng balabal na pinong lino at ephod, gaya ng mga saserdoteng nagdadala ng kaban ng tipan na may dignidad at karangalan. Basahin din ang 1 Kronika 15:12-13. Ba't humihina ang boses mo, sis? Humihina ba? Oo, parang napakalayo mo. Oh, ang lapit ko nga po sa cellphone ko eh. Humihina. Ito po.
Yan, okay na. Sige po, mas aanohin ko pa. Mm. Mas lalakasan ko pa. Okay po. May comments ba, mga kapatid? Wala naman po. Sige, Kabanata magko-comment nga 6. pala ako. Sige, Oo. makapag-comment lang. Saan ba yon? Dito sa, ano, yung kaya namatay si Uza. Oo. Di ba anak naman siya ni Abinadab? Si Abinadab ba ay saserdote? Oo, di ba Levita si Abinadab? Oo, ngayon, yung anak ni Abinadab si Uza at Ahiyo, bakit namatay si Uza kung Levita din siya? Ayun nga. Sa halip ng mga Levita, ang tinalaga niya. Siguro, kasi So, may hindi siya kanya-kanyang Levita. assignment eh. Etong si Oo. Usa. Si Abinadab din, hindi rin siya Levita. Hmm. Kasi, anak siya ni, Abinadab eh. So, hindi Hindi, siya Levita. Baka sa tribo lang ni Judah. Di ba yung oo, tribe siya ni Judah. Di ba sa unang nabasa natin, galing siya sa tribe ni Oo. Judah. Si Oo, so yung Abinadab. pinagdalhan, kasi nung yung pinagdalhan, sabi ko, bakit sino kaya itong Abinadab? Because baka Levita siya. So, hindi pala siya Levita. Kaya hindi Oo, sila tribe siya ni authorized. Judah. Ah. So, hindi At siya talaga authorized. saka isa pa, yung hindi maayos ang pagkakalagay ng kabanatipan. Sabi nga ng Oo. mensahero, hindi, baka pabasta-basta. Siyempre, hindi nila alam kung Kasi hindi paano nila alam at i-secure. hindi nila kasi gawain yun eh. Oo. Wala silang And then, instruction kung paano gawin yun. oo, kaya nagalit din ang alahyan, no? Oo. At saka hinawakan. Unauthorized person kasi ang Oo, humawak. And unauthorized. then, naalala ko dito yung mensahero, yung sa Yung verse, Pinagalit ng Mark of the Covenant by Heart. Kaban. Yung kaban. ano yan? Okay. Dito sa verse 16 naman, naalala ko yung mensahero dito dahil yung sumasayaw siya, Oo. na ngayon itong si Mikal siguro na compare niya sa yung asawa pinagbigyan sa kanya ni Saul, hindi ganoon umasta. Siguro Mm. parang nababaan siya kay Saul dahil nagsasayaw ng gano'n. Naalala ko mention, di ba, parang inano nila, kinutya nila dahil Oo. nagsasayaw ang may. Oo. Pero naalala ko, sabi ng mensahero, kaya daw siya nag-act na gano'n, ibinababa niya ang sarili niya para hindi Para hindi maasiwa. mailang yung mga tao. Oo. Para hindi maasiwa, lalo na yung dating tesorera, at saka yung Oo. dating di ba? Kasi pag siya nagseryoso, nagtahimik, baka Mm. maasiwa. Kaya binababa At niya, saka, kumbaga, di ba sabi niya, nakikipagbiruan siya. hindi kasi ako banal-banalan eh. Oo. Normal akong tao at nabubuhay ako bilang isang Tao. ordinaryong tao. Oo. Oh, so ito yung kinaanuhan siya, hinamak siya ni Oo. Mikal sa kanyang puso. Kasi bakit parang undignified ang ginawa Oo. ni David. Pero sabi niya, ito ay para kay Yahweh. So So, at si pinarusahan din Yahweh siya, lang. di ba? Oo, si Yahweh lang ang kanya piniplease, sabi ganon. Oo. Nga. Kaya Tapos tingnan mo, sa verse 23, pinarusahan din siya ni Aba, si hindi siya Mikal. binigyan ng anak. Oo. And then ito sa verse 18, pinatutunayan na ang hari ay pwedeng magbasbas sa mga tao sa Hmm. pangalan ni Yahweh, di ba? Oo. Binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh. Then umuwi siya, binasbasan din niya ang kanyang sambahayan. Okay. Ano pa ba? Ayun lang po. Baka may mga komento kayo o tanong. Kaya nilinaw dito ng mensahero, 'di ba? Kasi Mm-mm. sa ibang version ng ng Hubad corrupted daw. Bible, hubad daw si David nung nagsasayaw. Mm-mm. Sige, gayanin niyo daw. Maghubad din kayo. Oh. Ah, Kaya tuloy yung iba, ginagaya. oo, guhubad. Pero ang 'di ba, ay maging dignified, maging Oo.
Oo, Kaya nga po. kaya gusto ko yung mga Kaya kasuotan ng nilinaw mga yan ng nasa Iran eh. mensahero. Mm. And then, makomento ko lang yung ano kasi, tuwing na lang bubukas ako ng news niya yung tungkol kay Suntay at kay Ann Curtis. Di ba, kung gusto mong igalang ka, ayusin mo yung pananamit mo, di ba? Di ba, Hmm. pag may binibenta ka, syempre i-display mo yon. Kaya huwag mong i-display yung ayaw mong mabenta, ayaw mong mapansin, di ba? Hmm. Ang ngayon, kung titingnan mo yung statistic, hindi ko na-check yung statistic, kung magkano ang kinikita ng mga beauty industry, yung mga gym, mga mga beauty products, mga parlor, di ba? Mga ganyan, mga damit na na medyo sexy, mga fashion. Bakit ganun kalaki ang industry niyon? Kasi gusto ng mga tao na attractive sila. Gusto ng mga tao na mapansin sila, magbigay ng reaction sa iba na kasi parang pag ikaw maganda, nagiging mo yun power. 'Di ba? Alam mo yung influence mo sa ibang tao. Hmm. Pero kahit parang na-OA yan na ako doon sa yung hypocrisy na ganyan. Nabati siya eh. Kasi emosyon yun, inaano mo eh. Ah, kinukuha mo doon sa ibang tao. Uy, ang ganda niya, di ba? Di ba, Hmm. fa-flatter ka, kaya pinaggastusan mo yun, nag-aayos ka, di ba? Pero yung napansin ka ng at binoise out lang niya ang kanyang sinabi. Hindi ko hindi ko kinokondone yung sinabi. Dapat hindi niya binoise out niya. Pero hindi ko kinokondo na ganun ang tingin niya. Kasi syempre gusto ng mga babae, lahat naman, gusto natin na sabihin mo yung puso natin, yung ating isip, ganun, mapansin. Kaya lang, visual talaga ang mga lalaki. So Hmm. yun ay, that is, human nature, di ba? Pag may maganda, hindi matanggal ang mata mo, o may kaakit-akit, di ba? Kaya parang, yung reaction na hina-highlight ng media, parang na-hypocrisyhan ako. Talaga At namang saka, hypocrisy yun eh. yung yun Bakit na lang, binigyan nila ng pansin? oo, ang Pero ang dami-dami comment pwedeng ko lang Oo. din pansinin. naman doon Yun, kay tama. Dapat nila binigyan ng pansin. Tapos to naman Oo, si Ann Curtis, dapat hindi niya na sinagot. Hindi na yun siya na nga. nag-comment. Nagtaka ako, oo, nagbigay dapat siya hindi ng niya dapat di siya pinalaki. Dapat sumagot kasi tumahimik na lang siya. Hinayaan niya na lang. nag-hypocrisy. Oo. Nagsusuot siya nga ng mga Mali na suot na naman yung hanggang suot niya eh. bewang, di ba? Hmm. Split na. Kasi gusto mo ma-attract sa mga lalaki. Pag may na-attract at nag-voice Tama out, yan. ma-offend ka. Parang sabi ko, ako nga mapa-flatter ako kahit Kahit, pero syempre, gusto ko, igalang. Pero, di ba natural yun sa tao? Ngayon, ginawa lang sample na, ibig sabihin, yung nasa isip mo, porque sinabi mo, hindi ka pa nagko-commit ng crime noon. Di ba? Yun naman ang gist nung May kaya foreign ginawa blood niyang kasi siya. sino? Tsaka yung Si Ann. husband niya, foreigner. Kaya siguro kung wala siyang Mas, asawa, baka hindi mas niya na lang liberate. papansinin. Ganun ba yun? Oo, may husband eh. Oo, baka sinabihan siya. Hindi. Ikaw na Oh, nga pero nagsabi may kahit na, foreign blood. Normal lang sa kanila yun. Kasi kaya siya pumunta, sumagot, oo, sinabi ng liberated manager nga niya eh. yun. Sinabi ng manager na yun. Kasi nga, issue yan eh. Kasi Di ba? Oo. hindi ganun si Ann Curtis eh. Alam ko ano yan eh, game lang yan, wala lang yan eh. Oo, Publicity yun yan. na Sabi nga ng eh. manager Tingin yun. ko dito, ni Ann. Kasi, nga yan eh. Dapat ka ma-flatter siya na dahil na appreciate yung beauty niya, di ba? Na yun naman talaga ang ini-aim ng mga maka-attract ka ng iba, di ba? Kaya nga pupunta sa parlor, nagpapapayat, nagpapupunta ng Pabor gym nga eh. yun kay Ann Cortez eh. Dapat Oo, hindi na niya tigang mga lang yun. sinagot. Kaya medyo, sabi ko, ay nako, ako bigyan ng beauty ng ganyan. Di ba? Pag Pero iisipin mo kung si din, di ano ba? naman, ang comment ko lang din kay Suntay, pwede naman gawin niyang example pero sana hindi niya pinangalanan. Halimbawa lang sa isip Oo. niya pero hindi siya nagbanggit ng pangalan. Siguro Oh, gustong-gusto yun niya ang si Ann. ganiisip niya. Hmm. Kaya ako, di ko gusto si Kaya ano eh. tuloy naging Nagpakawa muna sa akin controversial. para gustuin ko siya.
Siguro type niya si Ann kaya binanggit niya. Oo nga, type niya nga. Siguro, yun nga, Hindi, type nga. saka hindi, ang sabi naman niyan, napagkwentuhan nila ng kaibigan niya dahil si a day before. Yun ang kanya explanation. Kaya yun ang nagbiglang mano sa kanya na siguro baka makita din niya in person. Yung sa may Shangri-La pa nga, di ba? Kaya kaya yun ang mano niya. Pero Siguro, at pero that ano time, yun, side note lang yun para ano ko lang yung yung modesty. Kaya gusto ko nga yung ng mga Iranian, di ba? Yung mga nila, walang ah pantay-pantay, di ba? Kumbaga sa kung hindi kagandahan ng mo, kumbaga, decente pa rin ang decente ang magiging pananamit, di ba? Yung mga Shemite, yun lang po. Kayo po may mga komento pa kayo o hindi, ano yan, hipokrito lang sila. Hypocrisy. Mm. Binigyan nila ng issue. Again. Kasi siya pinagtanggol niya yung yung gusto nalang impeach, no? Sige, Pike. Balen, basa na. Basa. Okay. Salamat. Pasa. Ano? Sa Tagalog. Tubig. Wait lang, inom lang akong tubig. Sabi ko, ba lang yung Alala ko yung ating no? Sa Sa Tagalog. Tagalog. Sa Tagalog. Ayun. Tagalog. Kabanata 7. Ang trono ni David ay magpakailanman. Mhm. Nang si Haring David ay nanirahan na sa kanyang palasyo at ipinagkaloob ni Yahweh sa kanya ang Ha? Kapangi? kapangihan, kapang, Kapahingahan. Kapangyaan. kapahingahan mula sa lahat ng kanyang mga kaaway sa paligid. Sinabi ni David kay Nathan na propeta, narito ako naninirahan sa isang bahay na yari sa sedro, habang ang kaban ng tipan ni Yahweh ay nananatili sa isang tolda. Sumagot si Nathan sa hari, anuman ang nasa isip mo, gawin mo sapagkat si Yahweh ay nasa iyo. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang salita ni Yahweh kay Nathan na nagsasabi, pumunta ka at sabihin mo sa aking lingkod na si David, ganito ang sabi ni Yahweh, ikaw ba ang magtatayo ng bahay para sa akin na tirahan? Sapagkat mula nang ilabas ko ang mga Israelita mula sa Egypt hanggang sa araw na ito, hindi ako nanirahan sa isang bahay. Ako ay nagpapalipat-lipat sa isang tolda bilang aking tahanan. Sa lahat ng lugar na nilalakaran ko kasama ang mga Israelita, may nasabi ba ako sa sinuman sa kanilang mga pinuno na aking inatasan upang pangalagaan ang Israel, na nagsasabi, bakit hindi ninyo ako ipinagtayo ng isang bahay na yari sa sedro? Kaya ngayon, sabihin mo sa aking lingkod na si David, ganito ang sabi ni Yahweh na Alahayam, kinuha kita mula sa pastulan, mula sa pag-aalaga ng mga kawan, upang ikaw ang maging pinuno ng aking bayan na Israel. Kasama mo ako saan ka man pumunta, at pinutol ko ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga pinakadakilang tao sa lupa. Wow. Maglalaan ako ng isang lugar
para sa aking bayan na Israel, at itatatag ko sila upang magkaroon sila ng sariling tahanan at hindi na sila gambalain. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao, gaya noong una. At mula pa noong itinilaga ko ang mga hukom upang pamunuan ang aking bayan, Israel. Bibigyan di kita ng kapanghingahan mula sa lahat ng iyong mga kaaway. At si Yahweh ay nagpapahayag sa iyo na ako mismo ang magtatatag ng sambahayan para sa iyo. Kapag dumating na ang iyong mga huling araw at ikaw ay nagpapahinga na kasama ng iyong mga ninuno, itataas ko ang iyong supling na magmumula sa iyong laman at dugo at itatatag ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at itatatag ko ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako ang magiging ama niya at siya ang magiging anak ko. Kapag siya ay nagkasala, parurusahan ko siya sa pamamagitan ng pamalo ng tao at mga hagupit ng mga kamay ng tao. Ngunit ang aking pag-ibig ay hindi ko aalisin sa kanya, gaya ng inalis ko kay Saul na aking inalis mula sa iyo. Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili magpakailanman sa aking harapan. Ang iyong trono ay itatatag magpakailanman. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng salitang ito at ang buong panghitain ito. Paglilinaw. Ang pangakong ito kay David mula kay Yahweh na Alhayam ay natupad kay Haring Solomon. Bagamat makikita natin kung paanong nagkasala si Solomon at nagalit si Yahweh, hindi naman nawala ang kanyang pag-ibig kay Solomon. Hindi pinatay ni Yahweh si Solomon at hindi rin inalis ang kaharian mula sa kanya habang siya ay nabubuhay dahil sa pangako niya kay David. At ipinangako rin ni Yahweh kay David na ang kanyang trono ay itatatag magpakailanman. Ibig sabihin, kapag natapos na ang lahat ng sumpa sa Israel, dahil sa kanilang pagsuway, muling ibabangon ang makalangit na kaharian. Panalangin ni David. Pagkatapos pumasok si Haring David at naupo sa harap ni Yahweh at kanyang sinabi, "Sino ba ako, amang Yahweh, at sino ang aking sambahayan, na dinala mo ako sa ganitong kalagayan? At para bang hindi pa sapat ito sa iyong paningin, o amang Yahweh, nagsalita ka pa tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ng iyong lingkod. At ang kautosang ito, amang Yahweh, ay para lamang sa isang hamak na tao. Ano pa ba ang masasabi ko sa iyo? Sapagkat kilala mo ang iyong lingkod, o amang Yahweh. Dahil sa iyong salita at ayon sa iyong kalooban, ginawa mo ang dakilang bagay na ito at ipinahayag mo sa iyong lingkod. Kay dakila mo, amang Yahweh. Wala kang katulad at walang ibang alahayam kundi ikaw, gaya ng aming narinig sa aming sariling mga tainga. At anong bansa ang maihahambing sa Israel? Ang tanging bayang pinili ni Yahweh ng anak upang ang kanyang pangalan ay luwalhatiin.
Inilabas mo sila mula sa kapangyarihan ng Faraon ng Egypt. Gumawa ka ng mga dakila at kamangha-manghang mga gawa at itinaboy mo ang mga bansa at ang kanilang mga idolo mula sa iyong bayan. Itinatag mo ang Israel bilang iyong sariling mana magpakailanman, at ikaw, o Amang Yahawa, ay naging alahayam nila. At ngayon, Yahawa, aking alahayam, tuparin mo magpakailanman ang pangakong ginawa mo tungkol sa iyong lingkod at sa kanyang sambahayan. Gawin mo ayon sa iyong sinabi, upang ang iyong pangalan ay maging dakila magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, si Yahawa ang alahayam ng Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa iyong paningin. Sapagkat ipinahayag mo ito sa iyong lingkod na nagsasabing, magtatayo ako ng isang sambahayan para sa iyo. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang iyong lingkod na manalangin ng panalangin ito sa iyo. O Yahawa na aking alahayam, ang iyong tipan ay tapat at ipinangako mo ang mabubuting bagay na ito sa iyong lingkod. Kaya pagpalain mo ang kaharian ng iyong lingkod upang ito ay manatili magpakailanman sa ilalim ng kapangyarihan ng aking alahayam, o Yahawa. Reaction na, no? So, papansin natin, dalawa yung kanya kausap dito. Yung Amang Yahawa at saka yung anak na, ano, na Yahawa. Medyo, Okay, yung, sige medyo po. malilito babasa kung kung Aba ang kausap niya o yung Yahweh Dasan. Merong Amang Yahawa. Tapos yung isa naman, yung Yahawa, yung ang anak, yun yung may naka-ano bracket eh. Kasi ang direct na ano ay ang ano ang pero ang talagang inaano natin yung kasi ang tayo ay pag-aari mana tayo nung anak. So pag nag-nanalangin Abang tayo, Yahweh ba yung nakalagay doon, hindi Aba? May nakalagay ah kasi bro, gaya nito sa Father, 23. At anong bansa tingnan ang natin. may Amang ahang Yahweh ba yan 23? o Aba? Aba Yahweh. Ang anak ito. Tingnan natin 7 ba? Chapter Ah, 7 ba yan? chapter 7. Verses Verse Nawala na 23. yung pangalan ng Aba eh. O Amang Yahawa. Ibig sabihin, yung oo, ama, yung Yahawa 20 na ama. ano. Oo, sovereign Yahawa kasi, sovereign. Oo. Sovereign Yahawa. Anong walang anong equivalent? Who am Yung I? sovereign Sovereign Yahweh, Yahawa. ano yun? Dasan yun. Kasi Hindi, hindi, hindi. sa Ano kanya pa? Ama pinamana to, yung ama. lupain eh. Hindi, Ama. kinausap niya yung the son sa verse 23. Pero yung ano Okay. kasi, ang sa verse 18, Ina-address who am niya sa I? ama. Sovereign Yahawa. And what is my Kay family? Yahawa na ama. Ina-address niya muna yung ama. Tapos pagdating doon sa 23, saka yung the son. Oh, pero And dapat. what nation can be likened to the Israelites? Kaya Diba dapat yung ba? sovereign, siguro ano na lang, instead na ano, Hindi, makapangyarihan. sovereign Yahweh Oh, talaga ang tawag doon. Sino ba ako, Aba oo, Yahweh? kaya ginang ano, ang Amang Yahawa ang nilagay ko ata, hindi ko maalala kung ano, yung AI o ako ang naglagay niyan. Pero Para dapat lang to Aba Yahweh to eh. ma-distinguish yung ama sa anak. Ha? Dapat to Aba Yahweh to. Kailangan ba nating palitan? Kasi ang aba is father eh. So, Amang Oo. Yahawa. Kaya nga, Aba Yahweh yun. Father eh. Ang Mawawalan ng sovereign. paisa yung pangalan ng Aba. Diba? Okay.
Ito, so So, ano palitan natin. natin, i-retain natin yung sovereign sa English, pero ang Tagalog gawin natin Aba Yahawa. I-ano natin kumpletong pangalan ng Aba. Hindi maganda yung ano eh. Oo. Kasi kailangan identified siya dito eh. Nakausap ni David ay ang Aba. Starting from 18. Aba Yahawa. Okay. Oo, kasi naka-address sa kanya tong panalangin na to eh. Sabi mo bro eh. Aba eh. Kasi, alam niyo naman, maraming tinurot. Ama, Aba. AHBA ah. Yes, opo. Pagdating ng 23 ay Yung 23, okay. yan. And Paano to? then Yes, sa 23, ano pa? anong bansa ang maihahambing sa Israel? Ang tanging bayang pinili ni Yahweh. O, tama ito. Tapos Ano? yung sa verse 3, ang sinabi, sumagot si Nathan sa hari, ano man ang nasa isip mo, Dapat nakalagay gawin dito. mo. Tama naman to, Yahweh ang anak. Yun. Tama. Oo. Ayun. So, makaano na ako ha. Ano man ang nasa isip mo, gawin mo, sapagkat si Yahweh ay nasa iyo. So itong statement na to ni Nathan, ni Prophet Nathan, ay sa sarili lang niya. Anyway, nasa iyo naman si Yahweh. Pero, so nagbigay siya ng sarili statement. Pero nagpakita sa kanya si Yahweh sa panaginip niya. So, sa gabing iyon, I don't know kung panigid, pero sa gabi, pumunta ka at sabihin mo. So, yung maaaring ang propeta, pag sarili lang niya na hindi gawin mo na lang. So, may mali dun sa niya, no? Sa kanyang unang advice. Gawin mo na lang kasi nasa iyo naman si Yahweh. Pero, may specific instruction na ibinigay Dapat nga, ang Yahweh. mga system dali. Dapat So, nga, para din pwede ba yun? Sandali lang po. Pwede ba yun? Ang tanging bayang pinili ng anak ni Yahweh upang ang kanya pangalan ay luwalhatiin. ano yung tanong? Tanong ba yun, bro? Anong Yung sa tanong doon? 23, Sa 23, gusto mong Oo, palitan? ang hindi, ano ba yun? ang At taong anong Tanong ba bansa yun? ang tanging mayahambing sa bayang Tama naman. Israel? pinili ni Yahweh. Oo, pinili ang Israel. Nalilito kasi magbabasa eh. Kasi tayo naiintindihan natin to. Paano sila? Hindi, Ang anong tanging bababa? bayang pinili ni Yahweh. Tanging bayang pinili ng anak ni Yahweh. Oo. Pwede na to. Sige. Siguro ilagay na lang doon sa ilalim na dalawang Yahweh ang kausap niya. Oo, At sa mga previous, linawin ko lang din, yung aba, kasi marami tayong nakikita na ang spelling na ginagawa nila ay ABA, ABBA. aba. Mali po. Okay, Tama yan. ABHA. Oo, kasi yung Kaya aba na ABA, ginagamit natin yun kapag nabibigla, aba. yes po. Ba? Opo. Oo. So, Opo. yung isa naman na yung aba, ABBA. Yun naman ay pangalan ng singer. Opo, tama. Oh. Kaya ang Kaya nga ginagamit pinalitan ko na ng natin may H eh. at sinabi ng mensahero na ang aba na mayroong H ay walang kapareho. Kapareho. Walang katulad. So ito daw ang Mm. dapat nating gamitin. Yes, tama So po. sa lahat ng mga nag-a-address kay aba, palaging may H. Kaya pinalitan ko na AHBA. rin yung sa akin eh. Oo. Dati kasi dati double B, BB. Mali pala yun. Kasi nga yung singer. Oo, pangalan ng singer yun. Pero sila parang sinadya nila yun, ano? At doon naman sa malaking bahay, ang gamit nila, ABA. Mali.
Ano Oo. yun? Para ka nabigla nun eh. Oo. Sa salita natin, pag nabigla ka, yun ang spelling. Aba. So, So, walang ano doon. Yung aba na ABA, hindi nagpapakita ng reverence. okay. Okay. Maganda nito. Sige po, maraming salamat. Hmm. Baka may dagdag pa po kayo. Oo. Yung sinabi ko, pumunta ka at sabihin mo sa aking linggo, ito yung sa verse 3, ano man ang nasa isip mo, gawin mo, sapagkat si Hawa ay nasa iyo. So, yung unang ano niya ay hindi tama, hindi tumugma kasi hindi pa siya kumukonsulta Mm. sa alahayam. Buti nagpakita ang alahayam. So, ang ano, mapapansin natin, yung may mga, sa video ng mensahero, may mga binago din siya doon. Kasi yung mga revelation sa kanya, ibang revelation, late na dumating. Kumbaga, hindi, inunti-unti din ang mensahero, hindi lahat, in-reveal sa kanya, yung mga ano lang, panggising lang muna. Pero in the rest, iba, ay, ni-reveal sa kanya habang nag-revise na ng Torah. So, isa pa dito, di sa verse 10, maglalaan ako ng isang lugar para sa aking bayan na Israel at itatatag ko sila upang magkaroon sila ng sariling tahanan at hindi na sila Mm. gambalain. Pwedeng Mm. pwedeng maano sa Ophir. Pwede rin nating may apply dito sa Ophir, di ba? Yes. Yung wala nang gagambala sa kanila. Ito yung, tsaka yung Ilang tinawag daang na land of promise ito eh. Oo, ilang daang taon tayong tahimik bago pa dumating ang mga Mm. wala masyadong digmaan na nasusulat no? Mm. Kahit dumating pa yung mga kapatid nating Islam, hindi nagkaroon ng conflict. Kung meron Oo. man, yung mga minor lang, baga. And then, kaya ito bro, kaya si Solomon ay pinagpala at hindi tinanggal dahil sabi ng pangako Pangako ng na ng una. verse 14, ako ang magiging ama niya at siya ang magiging anak ko. Mm. Di ba pagpapalain Ayan. dahil sa pangako ng kanyang amang si David. So kaya kahit na marami siyang nagawang pagkakasala o ay pinag-ano rin siya, hindi tinanggal ang kaharian sa kanya, kundi sa kanyang mga anak. Pero tingin ko, dahil nabasa natin ang nangyari kay David, kaya marami siyang asawa, tingin ko yung mga naging asawa ni Saul, dahil mga minana niya sa mga kaharian o mga niregalo sa kanya, kaya dumami ng ganon, no? Hindi, teacher, may dadaanan tayo dyan na na, Puro foreigner no? hindi, may dadaanan tayo dyan na yun nga, tungkol dyan sa mga pag-aasawa ni David. Talagang inalaw siya na mag-asawa ng marami. Sabi nga, pag kulang pa, pwede pa. Wag lang yung mag-asawa siya ng asawa ng iba. Yung iba, Pero Dadaanan natin kasi yan. Solomon, no? dito sa verse 14, Hmm. sabi niya dito, kapag siya ay nagkasala, parurusahan ko siya sa pamamagitan ng Oo. pamalo ng tao at Ibig sabihin, manghahigpit Pamalo. ng mga kamay ng tao. tao. Oo, yan. Pero Mayroon ba tayong Gagamitin niya maalala tao. na Ano, dinidisiplina itong Solomon, sa paraan ng tao, si Solomon? yung mga anak niya, hindi, yung paraan ng ng tao, yung tinanggal sa kanya yung wak, Hindi sa not, na yun kumbaga after na nung oh. namatay siya, di ba? oo nga, Pero, pero may mga, kasi nga yung mga Parang wala loyalty, tayong wala tayong walang nabasa nasusulat. Baka binura o kung itinago, paano kasi, mabinura, kasi paborito na sila si dinisiplina Solomon. ng May, alaya. may napansin ako dito, Ah, kasi si David, kada may gagawin, kinukonsulta niya ang alahayam. Lagi niyang sinasabi, lagi siyang kumukonsulta sa nagpapaalam. Oo. propeta.
Oo. Oo, maaprobahan o hindi. Siguro tayo rin, kung meron din tayong gagawin, gaya natin si David, ikonsulta na rin natin kung saan man tayo pupunta, kung saan man tayo magpupulong, kung ano man yung ating gagawin. Yung, kasi wala lahat ng ano niya, lahat ng activity Yung niya, gabay sinabi niya, niya, oo. Oo. hingi Si siya ng Haring gabay. David yon. Pero Hmm. pagdating kay Solomon, di ba wala tayong nakita na ano, kung paano siya dinisiplina ng alayam? Kasi sa Hmm. kapanahunan niya, sa kanyang buong paghahari, hindi nagkaroon ng digmaan. Hmm. Pansin nyo? Kaya nga po. Although Pero nagkaroon siya parang ng ano maraming asawa, pero hindi nagkaroon ng digmaan sa panahon niya. oo. So, hindi natin nakita sa kanya itong sinabi ng alahayam na parurusahan ko siya sa pamamagitan ng pamalo ng tao. Baka Ano yung ano? sa mga asawa niya, doon siya nagkaroon ng problema. Malay natin, di Kasi ba? yung mga asawa niya kasi, 'di Hindi, ba? hindi Hindi na, na niya na. Hindi Nahatak din siya nasulat. ng mga asawa Oo. niya. maski na nagkasala si Solomon, hindi Hmm. nasakop ang Saka, ang alam mo kung hindi rin Hmm. siya naghirap o kahit ano, hindi niya masusulat ang Ecclesiastes. So may mga internal struggle din yan. oo. Nasulat Hindi niya niya rin lahat masusulat. yung ano niya. Oo. Malamang siguro yung Ang mga internal asawa lang niya. ang palo sa kanya internal Oo. pero hindi physical. Oo. Hindi Baga parang ano ano lang to, yan eh. parang yung hindi ang sinasabing palo dito yung ano yung na-realize niya na pinarurusahan siya. Na-realize niya na pinalo siya. Alam ko ganun eh. Kasi naramdaman ko 'to eh. Yung yung pinalo ka o yung hindi ka pinapansin, ganun. Dumating siguro siya sa ganun. Doon kasi sa ano, doon sa Hmm. aklat ng Ecclesiastes, kung Mm. mapapansin natin doon, na parang yung nagkaroon siya ng ano, ng internal Hmm. realization sa Yun. kanyang buhay. Kasi Yun ang naranasan palo niya niya. ang lahat, 'di ba? Tama Yung po. hindi niya hiningi sa alahayang pinagkalob sa kanya. Yung Hmm. kayamanan, katanyagan, katalinuhan. Oh, binigay sa kanya 'yon. At dahil doon sa katalinuhan niya, sa sobrang katalinuhan niya, pinaranas din sa kanya ng alahayam ang lahat, yung mabuti at masama. Kaya sa bandang huli, na-realize niya na wala palang kabuluhan ng lahat ng ito kung wala ang Basta alahayam sa tinalikuran ka. Yes, nga po. Yan Hmm. nga po. Yung parang tinalikuran ka na kahit anong Oo. dasal mo hindi ka pinapansin. Oo, masakit yun. Naramdaman Hmm. ko yun eh. Sige Kaya mga doon niya kapatid. nasabi na walang kabuluhan ang lahat. Ang lahat ng bagay, paikot-ikot lang, walang naidagdag ang tao sa mundo, kundi yung nilikha ng alahayam. Walang ano, halimbawa kahit man na ano man ang makikita nating improvements na ginagawa ng tao, wala pa ring naidagdag ang tao. Dahil lahat ng materials na ginamit nila ay nagmula pa rin sa likha ng alahayam, 'di ba? So, kaya Oo. nasabi niya na ang lahat ng bagay ay paikot-ikot lang. Nothing new under the sun. Oo. Tuloy. Basa. Meron pa isa dito. Meron lang isang propesiya na natupad dun sa ano dito sa paglilinaw yung sabi at ipinangako rin ni Yahweh kay David na ang kanyang trono ay itatatag magpakailanman. Ibig sabihin kapag Yan. natapos na O ang yun lahat nga ng pala. sumpa sa Hmm. Israel, muli ibabangon na makalangit na kaharian. Ngayon, ito ay kung susundin natin ng ano, sana ay matapos na ang sumpa na sa atin sa Ophir upang may bangon na natin ng tuluyan ang makalangit na kaharian. Tingin ko mula nung dumating ang mensahero ay nagising tayo ng mga ano, ng mga tinawag niya, tinawag ng kanyang tinig, ah,
naumpis na, di ba sabi ng mensahero, nag-ano na ang makalangit, Nagsimula umuusbong na. na ang makalangit na kaharian. Oo, nagsimula na. So, yun lang po. Ang propesiya ay natutupad na. Okay, Yeah. Sis Maria Basa. Okay, Okay po. salamat. Kabanata 8. Ang mga tagumpay ni David. Pagkalipas ng panahon, tinalo ni Haring David ang mga Pelistin at napasuko sila. At kinuha niya ang Meteg, Ama, mula sa kapangyarihan ng mga Pelistin. Tinalo rin ni David ang mga Moabite. Tinatihaya niya sila sa lupa at sinukat ng panukat na panali. Bawat 2 sukat ay pinapatay at ang 3 sukat ay pinaligtas. Kaya't ang mga Moabite ay naging sakop ni David at nagdala ng tributo sa kanya. Bukod dito, tinalo ni David si Hadadezer na anak ni Rehob, hari ng Zoba, nang siya ay pumunta upang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa may ilog Euphrates Ilog nahuli ni Euphrates. David. Euphrates sa Tagalog Euphrates sa English. Euphrates. Hmm. Nahuli ni David ang 1,000 karwahe, 7,000 mandirigma nakasakay sa karwahe at 20,000 kawal na naglalakad. Pinutol niya ang litid ng lahat ng kabayo ng mga karwahe, maliban sa 100 kabayo na kanyang itinira. Nang Ay, dumating, sorry. Sana ba yun? taas ng isa. Ayun. Okay, verse 5. Nang dumating ang mga Arameyan ng Damasco upang tumulong kay Hadadezer na hari ng Zoba, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Naglagay siya ng mga garrison sa kaharian ng Damasco at mga Arameyan at naging sakop niya at nagdala ng tributo. Binigyan ni Yahweh si David ng tagumpay saan man siya magpunta. Kinuha ni David ang mga kalasag na ginto na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Mula sa Teba at Berothai, mga bayan na sakop ni Hadadezer, kumuha si Haring David ng napakaraming tansong ari-arian. Nang mabalitaan nito'y ng hari ng Hamat na natalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Joram kay Haring David upang bumati at batiin siya dahil sa kanyang tagumpay laban kay Hadadezer. Sapagkat si Hadadezer ay naging kaaway din nito'y. Nagdala si Joram ng mga kagamitang pilak, ginto at tanso. Itinalaga ni Haring David ang mga kagamitang ito kay Yahweh, tulad ng kanyang ginawa sa pilak at ginto mula sa lahat ng mga bansang kanyang nasakop. Edom, Moab, ang mga Ammonite, ang mga Pilistin at Amalek. Itinalaga rin niya ang mga samsam na kinuha kay Hadadezer na anak ni Rehob, hari ng Zuba. At naging tanyag si David matapos niyang patayin ang 18,000 Edomite kalibis ng asin. Naglagay siya ng mga garrison sa buong Edom at ang lahat ng Edomite ay naging sakop ni David.
Binigyan ni Yahweh na alahayam si David ng tagumpay saan man siya magpunta. Naghari si David sa buong Israel at siya ay namahala ng may katarungan at katwiran para sa lahat ng kanyang bayan. Si Joab na anak ni Zeruiah Seruya. Seruya ang namuno sa hukbo. Si Jehoshaphat. Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapagtala. Sina Zadok na anak ni Ahitob at Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga saserdote. Si Seraya ang kalihim, si Benaya na anak ni Jehoiada ang namuno sa mga Keratite at Peletite. At ang mga anak ni David ay naging mga pangunahing tagapayo at opisyal. Nakareact lang ako ha. Dito sa sa verse 2, tinalo rin ni David ang mga Moabite. Pinatihaya niya sila sa lupa at sinukat ng panukat na panali. Oh, yan nga, Bawat yan, dalawang sukat ay pinatay at ang ikatlong sukat ay pinaligtas. So one-third ang kanyang iniligtas, two-third ay namatay. Kaya ang mga naging kumbaga konti niya ang population ng Moab para ma-contain niya, no? Hindi kaya ganito, di ba yan din ang nasa prophecy, sinabi ng mensahero, na one-third lang ang matitira? Oo sis, kasi kahit naman ng nagkaroon ng digmaan sa langit, 'di ba? 1/3 din ang Oo. natira. At anong ibig mo sabihin yung natira? Yung naiwan sa o yung lumabas? Siguro nagkaroon ng yung naiwan ang natira, Yung yung sa atin ngayon. 1/3. Sa atin ngayon, sa panahon natin. Kasi ang sabi daw, yung mga lumabas daw ang namatay. Pero yung mga hindi lumabas, mga natili daw sa 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 palagay mo ba Covenant. sa Kasi panahon meron silang natin? building. Meron silang building doon. Oo, sino ba ang mas marami? Yung naiwan ba o Oo. yung lumabas? Hindi, may 1/3 ba na natira? Parang wala pa sa 1/3. Anong definition mo ng natira, bro? Yung hindi lumabas doon o yung lumabas? Ano Yung ibig sabihin? Ano ba? Ano bang yun? Covenant ba o templo? Covenant ang pinag-uusapan. Yung sa salita, di ba? Sa Yung diwa. naging Sa sumunod, faithful yung sa sumunod salita, sa sumunod. puso ng mensahero. Oo. Yun yung 1/3. May kaso Oo. nga, may 1/3 ba? Siguro naman bro, may 1/3. Kasi ang 2/3 yun ang naiwan eh. Mas marami yung nasa loob kaysa sa labas. Sabi ng At saka, mga naiwan sa malaking bahay, sila daw ang mga tupa at yung mga lumabas ay kambing. Pero, mga sis, Hmm. dapat malinawan na yung paglabas ng buwan, ng bagong buwan, ng new moon. Kasi nakaka-apekto yan dun sa DOA. Oo. Kailangan magkaroon na talaga tayo ng pagkakaisa doon. Kaya ako nasasabi na yung bang 1/3 na yan is 1/3. Kasi kung hindi ka sumusunod dun sa araw ng Day of Atonement, paano yun? Kaya yun ang isa sa pinaka-importante nun. Siguro sa issue ng bro, yung pagkakaiba ng ng plotting, Reckoning. ng reckoning. Oo. Kalituhan lang yun. At hindi Oo, pero masyadong yung pagsunod pa rin naunawaan. sa covenant. Oo. Oo, pero kung sa issue ng covenant, may masasabi pa rin natin na sila ay nasa loob ng covenant.
na sumusunod pa Kasi rin. Sumusunod pa rin sila. Yun nga lang, nagkakaiba tayo sa Hindi, ang tanong, araw ano dahil ang definition nagkaroon ng ng pagsunod? kalituhan. Kahit kahit na alam mo na sinasabi sa'yo ng kapatid mo na ito ang tama, ibig sabihin siguro sumusunod sa ano ka. yan parang din ngayon, hindi mo alam kung ang fake news at sa ano ang totoong news, di Oo. ba? So sila medyo duda rin sila sa sa isa't isa, di ba? So Hmm. hindi mo maalis yun dahil galing tayo sa isang digmaan, ganun, na lahat ay susuriin. At iba yung sinabi ng iba, iba yung sinabi ng ganito, hindi nila rin alam kung sino ang Ang pakikinggan. So, paniniwalaan. kanilang pagka-interpret. Kasi Oo. alalahanin, kaya pinoint out ko kanina, na iba kasi yung nireveal ng mensahero sa kanyang video, iba yung nireveal sa kanya later. At ang plotting niya sa video ay binago niya na hindi na niya pinablish. Na itinuro, Hindi niya oo. kasi nga marami ngang gumagamit at nagtatayo ng sariling kanya-kanyang sekta. Kaya hindi niya binigay yung kanyang pagtatama doon. Oo, kasi sinabi niya din yan sa isang sabat na mas mabuti Oo. pa hindi ko itinuro ang plotting dahil ito ay ginagamit ng mga may sariling interes para magtayo ng kanilang sariling grupo. So, sabi niya, Sinasagot mo? ituturo ko na lang ito sa ilan, ngunit Kaya nga Episode, hindi sis, di sa ba? lahat. kaya nga sis, nasagot na rin yung tanong. Oo. Kaya hindi Meron nila tayong video sinusunod niyan, kasi nga, bro, na-discuss na Oo. natin sa video. kaya Oo. nga, Sige. kaya hindi sila sinusunod kasi nga may sarili nga silang agenda. Eh, yung Hindi, tanong, yung sige, given na sumusunod, given na ano lang yon sa interpretation lang o yung pagkakaintindi. Hanggang kailan? Hanggang iba kailan kasi yon? yung iba kasi Hahayaan yung na lang yon? Hanggang oo, sa iba libingan? kasi O yung ano? may yung nagkamali ka, honest, yung at iba yung may sinasadya mo iligaw ang Oo. kapwa. So ngayon, Oo. hindi natin matitiyak kung may pagsasadya ba na iba-iba tayo. Siguro, So hindi, ang nakakaalam lang talaga kung ano nga ba talaga ang motibo ng ating mga kapatiran sa kanilang puso. pinanghahawakan doon sa plotting na gusto nilang i-retain. So, hindi natin pwedeng i-judge sila dahil ang alahyam ang nakakaalam kung ano ang kanilang motibo. Baka may nagligaw lang sa kanila, di ba? Oo. At hindi naman tayo kilala o tingin nila hindi tayo credible. So, Mm. nasa alahayam naman. Oo. Ano. Hindi, ang tanong hanggang kailan? Hanggang Sila kailan Kasi ba yon? lang ang ang-aba na lang. nakakaalam? Hindi, Oo. wala beyond our control na Wala yon. sa ating ano yan, ah, Domain. judgment. Oo. Oo. Yun. At alam Yun lang naman naman. natin, na 'di ba sabi, sa pamamagitan ng bunga, ang puno ay makikilala. So, hintayin natin kung ano ba talaga ang bunga ng kanilang mga ginagawa. Kung ito ba ay naaayon pa sa mga ah, alituntunin na itinuro sa atin ng mensahero o nagkaroon na sila ng sarili nilang alituntunin o batas na kailangang sundin. Doon natin makikilala kung alin ang ah, pinapaboran ng alahayam. Sabagay, sumusunod naman din talaga. Ang ano na Hmm. lang siguro, hayaan natin sa alahayan. Kung kailan o kung paano may kokorek ito sa bawat isa. Hmm. Pero pinakamaganda nga diyan is magkasundo, magkaroon ng ng dialogo. So dapat um, siguro i-try nyo rin na pumasok sa nila, sa core nila. Tapos kung talagang gusto natin magkaroon ng kalinawan, edi may paliwanag ninyo yung mga tinuro ng mensahero na kung ano man yung mga sinabi sa inyo o natatandaan ninyo para maiayos na yung plotting.
Kasi maganda kung nagkakaisa ang nagkakaisa ang bawat isa o ang kawan sa sa pagsunod. Alam nga namang Um, alam alam nga ko namang bro, magtagal yung tayo ng ganito na magkakaiba ang natin, ang celebration natin oh, magkakalampas na isang Kaya araw. nga pinapublish natin ang ating YouTube channel. Yun ang purpose, bro, oo. to inform you. Kaya nga, Pero nakikita naman natin bro na yung ibang grupo ay magkaparehas sa plotting natin. mm, So doon hindi naman tayo nagkakaroon ng pagdududa. Kasi tama yung plotting nila at tama rin yung sa atin. Wala naman, kumbaga hindi naman tayo nagkumpara sa kanila, kundi nakita natin, tama pala ang plotting natin kasi magkaparehas tayo. hindi naman tayo nagdududa. Ang gusto lang Oh, natin, magkaisa lang doon sa pagsunod. Kasi yung pagsunod naman ang pinaka-importante. Ang sabi nga, di ba, hmm. wala yung kahit na celebrate ka ng kung hindi ka naman sumusunod, wala rin. Kahit yung handog mo diyan, kung hindi ka rin naman sumusunod, wala rin. Ito nga yung tamang panahon. Siguro ang nga is merong isa sa atin na may imbitasyon sila eh. Siguro i-try na lang din na na isa pumasok at may Baka ikaw may yung bro. Oo nga, hindi kayo. baka ikaw nga bro ang kailangan Hindi ba pumasok kayo sa pwede kanila. pumasok doon? Hindi naman ako Bro, YouTube na nga eh. Itong purpose ng natin, paglalahad ng sige, sige. Pero I-try na pag-usapan lang natin natin yun ng dito. mas maano pa sa ibang panahon. So, salamat sa suggestion mo. Maganda din yun. Pero siguro may tamang panahon para dyan. Anyway, lahat mula naman tayong nililihim dito or hinuhold back na sinabi naman si Hero, lahat ay ilalahad natin sa abot ng aming mga kaya. Kaya nasa kanila kung pakikinggan nila o hindi. Yun. So, Sige, ayan na. meron pa ako isang komento tungkol dun sa templo na yan. Yung kasi sa aklat ng Maccabees nasusulat doon, 'di ba, yung tungkol sa Sabat, sabi yun daw ang marka ng alahayan pag may Sabat. 'Di ba ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi tao para sa Sabat. Ganon din ang templo. Ang templo ay ginawa para sa Sa tao. tao. Ay, nakalimutan to. Israelita ba o tao? Hindi ang tao para sa templo. Ganon din. Ibig sabihin, kasi nung panahon ng Maccabees, parang inaano nila ah, yung ganun ang pag-ano nila sa templo na naisang tabi nila ang ang buhay ba ng tao. Hindi ko matandaan ang nun sis. Natatandaan mo Parang ba? parang ang masyado nilang ah, itinuring na banal ang templo Oo. na masyadong Kahit, literal na oo. paggalang o literal na para bang Ibubuhis nila ang lahat ng oo, kanilang buhay. Pero actually, ibubuhis ang nilang templo ay buhay. para sa tao, hindi ang tao para sa templo. Hmm. Parang ganun din sa Sabat. Sabi ko, ganun pala. So kasi kung ang inaano nila yung templo, wag kang lumabas niyan kahit mali ang turo kasi nandun ang Oo. templo. So, yun ang naano ko lang na i-comment ko lang dahil sa two-third and one-third na yan. Ngayon ko lang uli naalala na ang templo, hindi ang templo ay ginawa para sa tao, kundi hindi ang tao ang ginawa sa templo, kundi ang templo ay para sa tao. Hindi ganun, Ah, mas pa rin, mas matimbang dapat ang covenant, ang pagsunod ng tao, hindi dahil merong physical structure. Kasi pwede maano yan magiba yan, di ba? parang naalala ko yung Ang isang pastor covenant. na sinita ako dati nung nagdadala ako ng Bible at yung Bible na hawak ko ay nahulog, naibagsak ko. Sinita ako nung isang pastor. At sabi, nako,
dapat ang Bible ay itinuturing mong banal. Kasi yan lang kaya ay Holy Bible eh. Kaya nakasulat yan, Holy Bible. Banal yan. Kaya't iingatan nyo. Hindi pwedeng mapunit, hindi pwedeng mabagsak, hindi pwedeng, ano to, sirain nyo. So, naalala ko sa isang na yung sinasabi mo Anong na, pangalan ng nakalagay doon? Tunay na pangalan ba? O JC? hindi, hindi. Kasi nung time na yun ay, Ex-Chan pa. JC pa. oo, DIOS. kahit nakalagay yan ay Holy Bible, so sabi ko, hindi naman ito ang dapat sinasamba natin na papel na to, kundi ko ano ang nakasulat dito. So, ang ginagawa ko dati, minamarkahan ko siya. So, ibig sabihin, pag itinuring mo yung isang bagay na yun na banal, hindi mo na siya pwedeng sulatan, hindi mo na siya pwedeng markahan. So, ang ginawa ko nun, sabi ko sa kanila, kapag marumi ang Bible mo, ibig sabihin, malinis ang buhay mo. Gamit na gamit eh, no? Oo, dahil gamit na gamit. Kapag malinis ang Bible mo, marumi ang buhay mo. Dahil hindi mo ginagamit. Itinurin mo siyang banal, ngunit yung laman nun ay Walang hindi mo gabay. inunawa. Hindi mo Parang idolatry in-apply rin, sa no? buhay. So, ganun din siguro ang pagturing natin sa temple. Okay lang na ang temple ay kumbaga tawagin natin, ito ay para sa tao. At hindi kumbaga ang temple ay ginawa para sa tao at ang tao ay hindi ginawa para sa temple. Anong magiging komento nyo, kapatid? Ayun ang nasusulat sa Maccabees. Oo. Ayun. Parang ang Sabat ginawa para sa tao, hindi Oo. ang tao ginawa para sa Sabat. Kasi sa temple, 'di ba, pwede ka namang pumasok doon na kahit na Hindi. may Kasi kasi tanda ko kasi yun mayroon. ang ginagamit nila na sila daw ay nanatili dahil nandun yung Oh, templo. So yun ang na kasi ano lang, mayroon na namang lugar naalala sa ko lang, temple, 'di ba, Oo. na mayroon Oo. namang lugar para sa mga defiled. So, Oo. hindi ibig sabihin na pagka hindi ka na pwedeng pumasok diyan. Anong may i-comment mo, Bro Mario? Basta sis, yung tamang pagsunod, yun doon. Yun ang pinakamagandang magagawa ng kawan na natira. Yung tamang pagsunod. Oh. Kasi may mga Tamang may mga naman, pagsunod 'di ba? sa, May mga sa tamang instruction kautusan. kasi, 'di Oo, ba? sa tamang kautusan, di ba? Yes, sa Sumusunod ka, tamang mali naman yung kautusan at tamang pagsunod mali sa naman yung kautusan. mali naman yung aral, no? Oo. Kasi kagaya ng nakikita natin na sa sobrang pag nila pag pagtatangi sa house of prayer, nasobrahan na, nagkaroon na ng sariling batas. Lahat ng papasok yan kailangan mag-fasting. Lahat ng papasok yan kailangan may balabal na may pangalan. So, parang nagkaroon na ng batas. May screening bago pumasok. Anong masasabi nyo doon, kapatid? Yung pagpasok naman talaga, dapat may screening yun. Dapat naman talaga maging mahigpit tungkol doon. Kasi nakatandaan ko yung mensahero mahigpit din siya pagdating sa ganyan. Oo. Lalo na yung unang batch na tumalikod sa Covenant, naging mahigpit siya doon. Kaya nga tinayo niya yung Joshua eh. So yung screening, tama din yun. Hmm. Sa screening lang ha, Yan, pinag-uusapan natin. Hmm. Babad na naman dyan, babad. Kaya nga yung tamang pagsunod. Yun nga, na yun din sa Covenant.
Oo, yung ayon sa instruction, kung ano ang instruction, doon dapat, ganun dapat ang pagsunod natin. Hmm. Kaya nga, ano, um, hanggang kailan magkakaroon ng pagkakaiba-iba ng mga nakatakdang selebrasyon. Hmm. Eh, yun. Kung sino man ang ano nun, ang makakasunod, ah, nasa alahayom yun. Itaas na lang natin sa alahayom. Oo, tama. Ang alahayam ang nakakakita kung ano ang ating nasa puso. Kasi maaaring sabihin ng ating mga bibig, tayo ay sumusunod. Ngunit yung puso natin ay malayo doon sa ating sinusunod. 'Di ba? Kaya mahalaga pa rin yung reverence natin doon sa ating sinusunod. Kasi alam naman natin kung ano ang instructions na ibinigay ng alhayam sa atin. So nasa sa atin na yun kung paano nating susundin. Kasi 'di ba, hindi ang pagsunod ay hindi lang basta pagsunod. Ito ay maingat na pagsunod. Yun ang kinalulugdan ng ating alhayam, yung maingat na pagsunod. So, okay na tayo mga kapatid. Mayroon pa bang additional na comment? Pasa. Okay po. Okay. Kabanata 9. Kabanata 9. Ang kabutihang loob ng hari. Nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul na maaari kong pagpakitaan ng kabutihang loob, alang-alang kay Jonathan? May isang lingkod mula sa sambahayan ni Saul na nagngangalang Ziba. Pinatawag siya kay David at sinabi ng hari sa kanya, "Ikaw ba si Ziba?" Sumagot siya, narito po ako, ang inyong lingkod." Itinanong ng hari, mayroon pa bang buhay mula sa sambahayan ni Saul na maaari kong pagpakitaan ng kabutihang loob ni Yahweh? Sumagot si Ziba sa hari, mayroon pa pong anak si Jonathan. Pilay siya sa magkabilang paa. Nasaan siya? Tanong ni Haring David. Sumagot si Ziba, nasa bahay po siya ni Makir na anak ni Amiel sa Lo-debar. Kaya't ipinakuha siya ni Haring David mula sa Lo-debar sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Nang dumating kay Haring David si Mephibosheth, anak ni Jonathan na anak ni Saul, siya ay yumuko at nagbigay galang. Sinabi ni Haring David, Mephibosheth. Sumagot siya, narito po ang inyong lingkod. Sinabi sa kanya ni David, huwag kang matakot, sapagkat siguradong pagpapakitaan kita ng kabutihang loob alang-alang sa iyong amang, si Jonathan, na aking minamahal na kaibigan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain na pag-aari ng iyong lolo na si Saul, at palagi kang kakain sa aking hapag. Yumuko si Mephibosheth at sinabi, ano po ba ang inyong lingkod upang bigyan ninyo ng pansin ang isang asong patay na tulad ko? Pagkatapos, ipinatawag ng hari si Ziba na katiwala ni Saul at sinabi sa kanya, binibigay ko sa apo ng iyong Panginoon ang lahat ng pag-aari ni Saul at ng kanyang sambahayan. Ikaw, ang iyong mga anak, at ang iyong mga lingkod
ang magtatanim at mag-aani para sa kanya upang maipangsuporta sa apo ng iyong Panginoon. At si Mephibosheth, ang apo ng iyong Panginoon, ay laging kakain sa aking hapag. Sa panahong iyon, si Ziba ay may 15 anak at 20 lingkod. Sinabi ni Ziba sa hari, ang inyong lingkod ay gagawin ang lahat ng ipag-uutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod. Kaya't si Mephibosheth ay kumain sa hapag ni David na parang isa sa mga anak ng hari. Si Mephibosheth ay may batang anak na lalaki na ang pangalan ay Mika, at lahat ng nasa sambahayan ni Ziba ay naging mga lingkod ni Mephibosheth. Si Mephibosheth na pilay sa parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem sapagkat palagi siyang kumakain sa hapag ng hari. So, ganun kamahal ni David si Jonathan, at ganun ang loyalty niya kay Saul kahit siya ay gusto ipapatay, no? At ibinalik niya lahat ng mga ari-arian ni Saul. Ganun siya ka-righteous. Yun lang po. Wala na bang nag-survive sa mga anak ni Saul dito? Wala. Di ba yung nag-survive na pinatay nung dalawang Si dalawang Esboshet. pinuno na. Oo. So tanging ito lang talaga ang survivor sa angkan ni Saul. Si Mephibosheth. Apo niya ito, 'di ba? Anak ni Jonathan. Oo. Kaya konti lang talaga ang ang mga Benjamite na tunaw na. Okay, isang chapter pa, kapatid. Kabanata 10. Pinalo ni David ang mga Ammonite. Makalipas ang ilang panahon, namatay ang hari ng mga Ammonite at ang kanyang anak na si Hanum ang humalili sa kanya. Naisip ni Haring David, magpapakita ako ng kabutihang loob kay Hanum na anak ni Nahash, gaya ng pagpapakita ng kabutihang loob ng kanyang ama sa akin. Kaya't nagpadala si David ng mga sugo upang ipaabot ang kanyang pakikiramay kay Hanum dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit nang dumating ang mga sugo ni David sa lupain ng mga Ammonite, sinabi ng mga pinuno ng mga Ammonite kay Hanun na kanilang Panginoon, iniisip mo bang pinararangalan ni David ang iyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo upang ipaabot ang pakikiramay? Hindi ba't ipinadala sila upang tiktikan ang lungsod, saliksikin ito at pabagsakin? Kaya't ipinahuli ni Hanum ang mga sugo ni David. Inahitan ng kalahati ang kanilang balbas at pinutol ang laylayan ng kanilang kasuotan hanggang sa puwitan at saka pinalayas. Nang mabalitaan ito ni David, nagpadala siya ng mga tao upang salubungin ang mga sugo, sapagkat labis silang napahiya. Sinabi ng hari, manatili muna kayo sa Jericho hanggang muling tumubo ang inyong balbas, saka kayo bumalik. Nang maunawaan ng mga Ammonite na sila ay naging kasuklam-suklam kay David, kumuha sila ng bayarang hukbo
20,000 kawal mula sa Aram ng Beth Rehob at Suba. At ang hari ng Maaka na may 1,000 tauhan at 12,000 mula sa Tob. 20,000 ba? 20,000. Okay. Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab kasama ang buong hukbo ng mga mandirigma. Lumabas ang mga Ammonite at pumwesto sa may tarangkahan ng kanilang lungsod. Samantalang ang mga Aramean mula sa Zoba at Rehob at ang mga tao ng Tob at Maaka ay nagkampo ng magkahiwalay sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may hukbong nasa harap at likuran niya, pinili niya ang pinakamagagaling na mandirigma ng Israel at iniharap sa mga Aramean. Ang natitirang hukbo ay ibinigay niya sa pamumuno ni Abishai na kanyang kapatid upang harapin ang mga Ammonite. Sinabi ni Joab, "Kapag nanalo ang mga Aramean laban sa akin, ikaw ang sasaklolo sa akin. At kung ang mga Ammonite ang nananalo laban sa iyo, ako ang sasaklolo sa iyo. Magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob alang-alang sa ating bayan at sa mga lungsod ng ating alahayam. At gagawin ni Yahweh ang mabuti ayon sa kanyang paningin." Kaya't lumusob si Joab at ang hukbo niya laban sa mga Aramean at nagsitakas ang mga ito mula sa kanya. Nang makita ng mga Ammonite na nagsitakas ang mga Aramean, sila man ay tumakas mula kay Abishai at pumasok sa loob ng lungsod. Kaya't si Joab ay bumalik sa Jerusalem matapos makipaglaban sa mga Ammonite. Nang makita ng mga Aramean na sila ay natalo ng mga Israelita, nagsama-sama silang muli. Ipinatawag ni Hadadezer ang mga Aramean mula sa kabila ng ilog Euphrates at pinapunta sa Helam kasama si Shobak at pinuno ng kanyang hukbo. Nang mabalitaan ito ni David, tinipon niya ang buong Israel. Tumawid sa Jordan at nagtungo sa Helam. Pumwesto ang mga Aramean upang salubungin si David at nakipaglaban sa kanya. Ngunit nagsitaka sila mula sa mga Israelita. At pinatay ni David ang 700 sa kanilang mga karwaheng pandigma at 40,000 kawal. Napatay rin niya si Shobak, ang pinuno ng hukbo, doon mismo. Nang makita ng hari na sakop ni Hadadezer na natalo sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila sa Israel at naging sakop nila. Mula noon, hindi na muling tumulong ang mga Aramean sa mga Ammonite. Grabe, ang galing ni David. Yada. 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 So, may comment ba mga kapatid? Dito sa doon sa mahalaga talaga na yung mga advisor ng hari ay tama at may marunong 'di ba kasi mali yung advice ko doon sa kay Hanun, Oo. yung namatayan ng ama, hindi ba ipinadala sila upang tiktikan ang lungsod, 'di ba? Oo. So nakinig agad. Saka kailangan may discernment din ng ang pinuno. Baka yung Oo. mga advice ng ay may maligaw sila. Tsaka isa pa dito, yung pinakakita dito na na kahihiyan talaga sa mga Hebreo na ahitin ang
Anong Hmm. ang pagkaintindi dito, kabila lang ng balbas ang inahit o pinutol? O talaga inahitan sila totally? Di ba sabi Inahitan yata, patubuin niyo sis. muna? O Oo. patubuin? O baka yung kabila lang ba, yung kaliwa lang, o kaya kanan na side lang? Kaya parang ganun no? O talagang totally Totally naman pinutol? yun, bakit ka ng kaliwa lang? Kaya Kulo si nga, papatawa. kahihiyan. Pinutol. Kasi sabi ko, ano Kasi naman kung putulin, parang pinaigsi lang, di ba? Hindi ba kaya nakakahiya nga yun eh? pinatubo. Ibig sabihin Oo. pinatubo. Ibig sabihin pinaiksi. Pinaiksian. Ngayon, Inahit. ngayon pinatubo, di Ah, ba? Hanggat hindi so inahit siya. hindi Ano, sinabing inahit, pinutol eh. Pinutol lang pinutol. siguro, hindi naman inahit. Hinawakan. Parang ganun. Pinawasan. Baka yung Parang di ba kabilang yung, side lang, kaya hindi pantay, no? hindi. Ay, comedy naman yun. Oo, Hinawakan. kaya nga nakakahiya talaga yon. Tawa. Pero kung binawasan lang, may Hindi, balbas pa rin. kasi di ba bawal nga talaga sa amin ang mag-ahit. Ahit, oo. Kaya pinatubuan. Bawal nga ang inaalaw lang ata ng mensahero yung bigote. Pero yung balbas dito, Huwag hindi. puputulin. Huwag Oo. puputulin. Ay, minsan nga, sa sobrang haba na, pinuputol ko. Kaya lang, syempre, labag sa loob ko. Kaya lang, kailangan Ah. syempre, yung trabaho ko. Sabi naman ng mensahero, depende naman sa ano mo. Pero, O, wag nga, inahitan ng kalahati ang kanilang Oo, balbas. yun nga, kalahati eh. Ayun oh. Kalahating kalahati. side. Oo. Oo. Kaya't Verse ipinahuli 4. ni Hanon ang mga sugo ni David. Inahitan ng Kaya kalahati ang kanilang balbas. Oh, kalahati eh. Hindi natin alam kung At, kaliwa ba o kanan. o kaya pinutol. Kalahati. balbas. Tapos, Oo. pinutol ang laylayan Ang ng kanilang laylayan. kasuotan Eh, hanggang sa puwet. Kasi di ba Kunyari, yung mahaba? mahaba, hinati. baka yung haba, hinati. Opo. Yun nga, oh, di ba? Hindi Laylayan ng pwede yung, kasuotan. kasi, nun, 3, 4. medyo mahirap gawin yun eh. Yung lang, siguro, yung haba kasi, di ba, hinati. Hindi natin alam Hinati. kung vertical o horizontal, Pero ang importante, Horizontal yun. pinatubo mo. Kasi napaka-komedyante naman ni David. Diba? Kaya nga, pagpapahiya nga yun eh. Pero yung Eh, ang talagang, purpose naman talaga talagang nila para horizontal yun. pahiyain, di ba? Pero yung kasuotan, talaga horizontal niya, hanggang putan nga eh. Alam mo, kaliwa. Kaliwa o kanan na Joker lang. to si David. Mm. Siya rin David may Ano bang pagka-joker. kasuotan noon ng mga sundalo? Baka Hindi kasi sila, hindi naman pagkakaintindi ko ng sundalo to eh. yung kalahati Mga, lang ang hinati. makikipagburo lang naman makikipaglibing lang naman Para at symmetrical makikiramay lang. lang to, hindi man sila sundalo dito eh. So makikiramay sila. So dapat ay Hanggang putan no? so mga nakasuot sila ng tube, 'di ba? Makikipaglaban, oo, maaari. Oo, Kalahati kasi nga, ibig sabihin, sabi pinutol ang laylayan. So ibig yung Ginawang, sabihin, laylayan, horizontal, oo, hindi oo, vertical. hanggang hindi putan, huwag vertical, ginawa horizontal. naging t-shirt o Horizontal. naging Kaya polo, nga, naging polo. sa galit ba naman ni David, So yung tube nila ano pa ginawang magpatawa. polo. Oo. Galit siya, alam ka na magpagpatawa Oo. pa siya. Sige, ito Pero nakapantalon ba sila that time? Yun ang Hindi, may tanong. panloob naman kasi sis eh. Hindi Diba? lahat, bro, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi, kita yung mga kasalawal nila doon. Yun nga, Kung may inisip salawal. ko. Nakasalawal lang Kung may mga yan, salawal. hindi naman Yun. Kita yung nakapantalon. salawal niya, yung papapahiya. Yun. Oo. Pero yung dito sa may yung siguro mahahaba nga kasi, di ba? Hinating ganon, hindi pinantay. Ibig sabihin, yun ang Layered, no? Shaggy. hindi, yung bang obvious na tinabasa ng hindi maganda. Pero yung inahit, ewan ko, comedy yun. Pero grabe ang galing talaga ni David. Galing talaga siya sa pakikipaglab. Alam niya pag kailangan siya humarap siya haharap
Pero pag hindi kailangan na siya humarap, hindi siya harap. Ito, Ibig sabihin, nasa tamang, ano to, wisdom, mm. nasa tamang karunungan at Saka, katalinuhan si saka David. ano, Si David. lumalabas ang galing ng Israelites pag nandoon siya. Oo. Ang galing niya. Anong height ni Haring David? 5 lang Five, daw kasi sabi laki niya. lang, oo. Sabi ng 5 lang. mensahero. 5 5 o lang. Parang si 5'2"? Rizal. Parang kasing tangkad lang ni Rizal, ng Yung mga mensahero. 5'2", 5'3". Si Rizal alam ko 5'3". Oh, ganun ba? 5'2", 5'3". Di ba ang mensahero, 5 lang siya? Oo, Five yung lang mga eh. magagaling naman na leader, mga ano. Si Putin, di ba? Maliit lang, hindi naman katangkaran si Putin. 5'7" lang ata si Putin. Ano yun Shemite Yung Semite yun, no? Maliliit talaga ang Shemite kumpara mo sa mga taga-West. Ang mga taga-West talagang Kaya gusto malaki. nila talaga. Sana matapos na yung gulo. Yun nga Maapektuhan tayo dito, pero hindi ko alam kung paano tayo maapektuhan. Yung gas, bro, taas na. Nagkauon. Nagko-hoard na yung iba. Hindi Di ba naman tayo pababa. sabi ni BBM, matagal pa naman yan kasi parating pa lang yung mga yung mga barko na may dalang langis. Kaya matagal pa yan bago tumaas ang langis. Hmm. Kaya sabi, Bibi Netanyahu, Bibi Marcos. Si BBM natin. Parehong Bibi no? Oo. Hindi, ang solusyon na lang diyan, pababain na lang yung tax. Tanggalin ng VAT. Kaya Dapat yung tanggalin VAT, ang kasi VAT. yung VAT tanggalin na talaga yan eh. Yan ang nagpahirap sa Oo. pagkain eh. Yung Pagkain, problema kasi si yung mga Batman ano, ewan ko. Kasi Mga, Arroyo kasi po, si ewan ko to si Batman. ano eh. Sayang. Tanggalin na dapat yung VAT na yan. Yan ang nagpapataas ng lahat eh. Hanggat nandyan si Batman, hindi yan matatanggal. Hmm. Nasa taas nga sila Natin. Hindi, ano rin yan, magbabago rin yan. Lapit na. Ako naman, Lapit na. loobin nawa ni Aba na makalaya na tayo sa kuko ng dragon. Dragon ba? Dragon yung mga yan The old serpent. Di ba? Sila nagpapahirap sa atin Kaya ang ipanalangin natin, matuloy na yung makaalis sa Babylonia. Yan ang kahit anong gawin, naku, wala. Kaya hirap eh. Pag tinatanong ako, depende, sabi ko, kung iluloob. Kaya ako naman sinabi na depende kung iluloob. Kasi nga, depende kung nakaalis na tayo sa Babylonia. Hanggat nasa Babylonia ng mga kababayan natin, nasa dragon pa rin sila. Nag-aasam sila ng kaginawaan. Hmm. Panay naman ang samba nila sa mga rebulto. Panay naman ang pagtawag nila sa maling pangalan. Hindi ko rin makita. Pag nasa ganito. Kaya, tapos tayo, hindi pa tayo nagkakaisa din. Dalangin natin sa Aba na magkaisa-isa rin tayo.
yun naman talaga ang ating panalangin, yung bigyan tayo ng aba ng ng pagkakaisa. Ano tayo, time check natin. Okay, Okay, 10 na. so Maraming salamat mga kapatid. maraming salamat sa God lahat ng bless. ating mga tagapakinig. So, May musika ka ba, sis? pakinggan natin itong isang Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. bless. Yung mga may katanungan, comment lang po.